Bigyan naman natin ang panayam ng aming kasamang si PTV ARMM News Bureau Chief Jul Munir General. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng balitaan. Nandito na naman tayo sa segment ng Salam, Daan sa Kapayapaan. Sa umagang ito, tayo ay pinalad na pinaunlakan ang ating imbitasyon ng isa sa mga leader ng Bangsamoro Women. Walang iba kung hindi si Secretary Amina Rasul, ang President ng Philippine Center for Islam and Democracy. Siya rin ang eldest daughter ng ating butihing former Senator Santanina Rasul at si the late Ambassador Abraham Rasul. At nandito siya ngayon sa ating segment Salam Daan sa Kapayapaan. Assalamualaikum at magandang umaga, Ma'am Amina, na pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon. Welcome to Salam Daan sa Kapayapaan. Alaikum wassalam, Brother Jul. Ito'y talagang distinct honor for me to be with you at sa mga lahat ng nanonood sa atin ngayon. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Peace be with us all. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik, sabi ng kasabihan. Let's go back to the business. Kayo ay President ng Philippine Center for Islam and Democracy na naging popular na bilang PCID. Ano po ang hakbang ginagawa ng inyong center para matulungan ang usapin na pagkapayapaan doon sa atin sa Mindanao? Brother Jul, tayong dalawa ay matagal na tayong nag-uusap tungkol dito sa mga issues sa peace process natin, sa autonomiya. Noong time pa na ang nag-uusap-usap ay MNLF, ngayon MILF na. At nakita na natin nung una pa na isa ang malaking problema ng peace process at yan ay communications. Dahil kahit na magkaroon ka ng napakagandang agreement, kung lahat ng mga na tinatawag, yung mga kapatid na natin sa Muslim Mindanao, mga kapatid natin sa Kamindanawan, mga Kristiyano, mga lumad, ang business sector, ang mga members of Congress, kung hindi talaga nila naiintindihan ang mga issues within the peace agreement, malamang na magkakaproblema ang paglabas ng batas, for instance, or implementation. Kaya matagal na tayong gumagawa ng paraan. Ikaw sa media, kami naman sa Philippine Center for Islam and Democracy, nag-organize kami ng mga dialogues, mga forum. Ganito nga, nag-a-appear kami sa mga program upang malaman ng mga kapatid nating Pilipino and the international community what is at stake, ano ba talaga ang impact ng peace process at ng peace agreement sa kabutihan ng lahat. Narinig po ng isang araw na mula mismo kay Peace Advisor Teresita Gindelis na ayon sa kanya ay lalagdaan na ang comprehensive agreement of the Bangsamoro itong darating na March 27. Ma'am, sa pananaw ninyo po ba ito na ang kasagutan para matamo natin ang pangmatagalan na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao? Actually, nasa step 1 pa lang siguro kung tinitingnan natin ang proseso. Dahil kung natatandaan mo ang nangyari noong 1996 Final Peace Agreement, nung nalagdaan na yung final agreement, dumaan peto sa napakahabang proseso. Nagkaroon ng proseso sa Kongreso at after that, nagkaroon ng plebisito. Ngayon, yun din ang mangyayari dito sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Napaka-importante talaga na makakuha tayo ng suporta mula sa mga kongresista natin at sa mga senador. Nang sa ganoon, magkaroon talaga ng magandang Bangsamoro Basic Law na tugma doon sa pinag-agrian ng gobyerno at ng MILF sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Pagkatapos nun, magpapeplebisito tayo. Pero kung natatandaan mo, Brother Jul, noong 1996 Peace Agreement, nga ba ang isang naging complaint ng mga kapatid nating MNLF noong dumaan na sa proseso ng Kongreso, mukhang hindi talagang 100% na tugma doon sa
agreement na kanilang pinirmahan. Sana hindi mangyari yon dito sa prosesong ito. So ibig niyo po sabihin kung ano yung kanilang saloobin na dapat lalabas sa batas na yon ay hindi nasunod. Yun ang kanilang complaint. Kaya nga natatandaan mo, nagkaroon ng tripartite review na ang namahala ay ang Organization of the Islamic Conference at kasama ang gobyerno natin at ang MNLF. Dahil nakita nila marami talagang problema dun sa implementation. At ang nangyari, nagkaroon ng kasunduan yung tripartite, 42 consensus points daw, yung kailangang isagawa upang maging 100% yung implementation ng peace agreement. Ngayon, ang alam ko, itong 42 consensus points, binigay na sa Bangsamoro Transition Commission upang kanila namang maaksyonan. Sa ganoon, itong comprehensive for the Bangsamoro na magiging basis ng Bangsamoro Basic Law, talagang in line with the goals of our government and the Liberation Front for genuine autonomy for our people. Just like what Secretary Mihol Sadayan said, who happened to be member ng Government Peace Panel, na ayon sa kanya, na ito ang better version, no, sa lahat ng mga agreement. Kaya gagaya ng nangyari sa MNLF na sinabi mo, kung ano yung gusto nilang mangyari dapat doon sa batas ay hindi nasunod ang sa kanila, kaya nagkaroon ng tripartite review. Pero dito yata ay naging leksyon na yon, no, para sa mga MNLF, kaya masusi nilang nagkaroon ng draft ito bago isubmit sa Kongreso natin. Iyan ang maganda naman sa prosesong ito. Natuto sila doon sa mga pagkakamali noong unang peace agreement. At matagal na panahon kasi di ba pinasimulan itong proseso with the MILF 1996 pa. Nararapat lang naman siguro na talagang i-concretize na natin kung ano man yung napagkasunduan, pinagkausapan over this last ilang years na yun, 16 years na. Tama ka. No? Hindi naman sa kumakampi ako sa mga kapatid natin in MILF at sumusuporta sa gobyerno, bagamat ito ang government network. Pero tama ka, actually 17 years na ang usapin at sabi ni Secretary Diles, this coming March 27 ay ilalagdaan na. In fact, isa sa mga inimbita ay si ang Cardinal ng Mindanao, first Cardinal of Mindanao, si Orlando Quevedo, kung saan siya ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan last week sa Cotabato City, kung saan ang ating mahal na Pangulo ay pumunta doon. At saka ang sinabi ni Orlando Quevedo na siya ay binansagan na Cardinal Peace, na siya ay inimbita mismo ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III na dumalo sa araw ng paglagda ng usapin ng kasunduan na ito. It will really be a historic day. At para dyan, palagay ko, kailangan pasalamatan natin ang Pangulo. Dahil from day one, nung nangangampanya pa lang siya, sinabi na niya, he wants peace. At makita naman natin na talagang hindi siya na-derail. Yung sa kanyang daang matuwid, dire-diretso talaga. At nakikita niya, end of the path, dapat may peace agreement, yun ay kanyang sinunod. Pero kahit na, having said that, palagay ko, ang sikip ng panahon, you only have 2 years until the next election, 2016 elections. And ang aming panalangin, at ito nga tinitingnan namin sa PCID, paano ba natin gagawin, anong strategy ang kailangan gawin para yung proseso, yung legislative process for crafting the basic law, sabayan nung transition from the current ARMM to the prospective Bangsamoro region. Paano may pagsasabay yun? Ano ang gagawin natin? Anong strategy para talagang mabuo ito nang sa ganon, pagdating ng 2016, talagang magkakaroon ka ng transition. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan natin, magbabago na yung system of government. Hindi na yung Autonomous Region of Muslim Mindanao, kung hindi meron na tayong ministerial form of government. Hindi sigurado ang mga kapatid natin, ano ba itong ministerial form nito? And given the fact na 2 years to go till 2016, palagay mo ba hindi panahon upang magkaroon ng ganong klaseng transition? Yun na isa sa mga pinag-uusap-usapan namin.
meron tayong isang paksa na gusto kong talakayin dito sa ating usapan na ito. Ito yung Eid al-Fitr Festival na sinusulong ng PCID. Itong taon ba ito, magkakaroon din tayo ulit ng Eid al-Fitr Festival at ano ang mga preparasyon na ginagawa ninyo po dito, ma'am? Salamat at nabanggit mo yan. Ang initiative nito ay talagang matagal ng panaginip ni former Senator Santanina Rasul. Nung nasa Senado pa siya, minumungkahin niya talaga na dapat magkaroon ng national celebration ng Eid dahil nakita na niya Singapore na isang non-Muslim majority, no? They celebrate the Eid at ang nangyayari, pumupunta doon lahat ng mga mayayamang Muslim tourists from the Middle East. Pero dito sa atin, hindi natin ginagawa. So yung magandang pangyayari over the last few years, ang Department of Tourism under Secretary Jimenez, pinapasalamatan talaga namin ng gusto dahil yung sa relationships natin Department of Tourism, ikinalendaryo na nila ang festival as one of the national festivals na kailangang tutukan. Para nang sa ganon, meron tayong i-offer sa mga Muslim tourists na gusto nating pumunta dito sa Kamaynilaan. So the planning process, nagsimula na yan at mukhang mas malaki ang Eid al-Fitr Festival this year as compared to the years before. At ito ay sa pagkataguyod ng PCID at yung Magbasa Kita Foundation ng inyong butihing ina, di po ba? Ang Magbasa Kita Foundation talaga ang spearhead nito dahil culture and art ay mga areas na talagang gustong bigyan ng atensyon ng Magbasa Kita Foundation para naman hindi masyadong matakot ang ating mga kapatid dito sa Kamaynilaan doon sa mga kapatid nilang Bangsamoro. Ang naisip kasi ni Senadora, kung ang mga kapatid natin from Quezon City nagustuhan yung pagkain natin, nagustuhan yung music natin, matatakot ba naman sila sa atin kung nag-enjoy sila sa ating festival? Sa darating na Eid al-Fitr Festival, ano ang in-expect ng ating manunood o bisita sa ngayon? Napakarami. Last year, nagkaroon kami ng fashion show. At ang isang napakagaling na tausog couturier na siyang nagdi-design sa mga prinsesa ng Saudi Arabia nagkaroon ng fashion show para sa atin at mukhang mas malaki ang magiging fashion show niya para sa mga magagandang dalaga dito sa Kamaynilaan. We're going to have, we'll bring yung mga performers mula sa Muslim Mindanao at sa mga universities dito. Magkakaroon napakaraming mga souvenir items from the Muslim South na makukuha mo lang sa Muslim South at syempre pagkain ng mga Bangsamoro, pagkain ng mga Muslims from Pakistan, Indonesia. We're going to have a good time. Maraming salamat, Ma'am Secretary Amina Rasul. Kami ay natuwa at sana makadalo kami sa darating na Eid al-Fitr Festival. At ako ay nagkapasalamat na pinaunlakan mo ang aking imbitasyon, ang imbitasyon ng Salam Daan sa Kapayapaan para sa araw na ito. At sa inyo ang huling pananalita para sa ating mga televiewers nationwide. Salamat, Brother Jule. Tayo hong lahat, ang panaginip talaga natin ay para sa ating mga pamilya at para sa ating mga anak. Na sana yung future will be a good future for them. Etong peace agreement po na nalagdaan between our government at ang MILF, ito ay naniniguro na ang kinabukasan ng ating mga anak sa Kamindanawan ay napakaganda. Kaya sana po, suportahan natin ang peace agreement nito between the government and the MILF for a beautiful future for all of us. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Peace be with us. Magtatapos na naman ang ating segment Salam Daan Kapayapaan. Tayo ay dito sa Salam sa segment na ito, hindi tayo titigil hanggang matamo natin ang kapayapaan sa Mindanao. Ako bilang kapatid ninyo, Bangsamoro journalist, ako ay hindi naging mujahidin, pero ito ang aking jihad para may parating natin ang tunay na istorya. Ano ba talaga itong usapin hinggil sa kapayapaan sa Mindanao? Harinawa, gaya ng ulit-ulitin ko, itong usapin, itong Bangsamoro Basic Law, ito na ang huling baraha, ito na ang huling sagot para matamo natin ang tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.